cell-gate kung push out. Tulad ng pag-push out ng hili, slow na signal. Nagkakawag sa dalawang katawan na wala sa ano pong kasangkapan ng selda. Kasi makikita na ulit. Sa gitna ng tanghalan, para sa mga manonood, at sa dingding sa itaas, yung pinuntahan na linas-linas na bakal. Gawin ka na yung pintong bakal. Gagalaw ang katawan ng hilapan sa duwing kanan ng selda. Sa dahan-dahang pagbangon yun, lulutang ng liwanag sa selda. Yung isang mabing, hindi ka rin yung liwanag na sumusubaybay sa ating pinangangat. Bigla-bigla ng babagsak ang tanghalan. Sa anumang sandali, ang bumangis ka, tataas nilo. Matanda na siya. Higit ko muna ang 65 taong gulang. Hindi na lahat ang buhok niya. Kaya, ang suklo sa ating hinigalan na ng dalaga ng likod ang hinigalan ng buhok. Kita tayo. Dahil nakakapagpatong sa mga Wah, di ko makakalastap eh. Silip-silip doon para kung may nahanap. Sorry, hindi na lumuhan. Kung may nakakapagpatong sa pabalik at sa salagman. Silip na doon. Tapos ng dalawang palat ang butuang mukha. Matagal siyang manatitig. At pagbuhan siya yung muna tayo. Bagal na lakad, patong sa les-les sa itang bakal. Ang lakad malaki sa les-les sa bakal. Pataw na kalubog sa gawing kaliwa ng selday papalikos. Upong na sa ligaw pang mga paa, parang isang Buddha. Mga 23 anyos siya. Matigas ang mukha. Matigas ang bukas ng mukha. Katuan ng braso, kubad ng katawan. Siya'y si Boy Negro. Ha! Ano ba? Tanda! Di ka na magpapatulog? Hating gabi. Nagmamatcha ka ng parang laos na veterano ng revolusyon. Steve. Ano ba? Tanda! Di ka ba titigil, ha? Steve. Wala. Buwang ata akong sangto. Visit talaga, oo. Pag di mga lamok istorbo sa dito, mga bong naman gaya nito. Lupa. Ginagawa na lang ako lupa. Pinatay ko. Siya lang pinatay ko ba? Oo, napatay ko. Napatay ko na dito sinasadya. Ito alam. Init ako na inita. 2, 3. Marami, di ko lang pinauwi. Patay ko nga. Patay ko. Binaston kasi ako. Binaston. Saka ba't nila inaagawan mo ba ako? Ang nalang pang ina. Ba't nila ako kunin? Kaya init ako kaya napatay ko. Sabi nila kailangan ko daw pagbayaran ng makasalanan ko. Pero kasalanan ba yun? Kung hindi nila ako pinakailaman, hindi ko sila anuhin. Sila kami kasalanan. Hindi ako. At ba't nila ako nila dito? At bukas ipupunan nila ako sa elektrika. Ba't nila gagawin yun? Ha. Kaya natatawa yan. Kasi, Tingin mo bata, makakalipi. kung nga itong parang batang tanong kanina eh. Biro mong tanong mo, kung ba't ka nila upo sa sila elektrika? Bakit nga? Ba, syempre pa, para ni-tuning ka. Ano ba ang kala mo? Gugupit at mamasin sa sila yun? Wala akong kasalanan. Wey! Maniwala ka. At ano yung binubulong-bulong mo kanina? Nakapatay ka kamo? Ito ko sila nangyari. Lumang tutugin yan, tanda. Pati ba naman ako ilalabungin mo, ha? Wala akong kasalanan. Tingin ko nabubuhay sa aking bukid. Piling ko sa akong sisisa. Wow. Maligaya kami na Nice. asawa. Kanila naman. Pamisa-misi, hindi na sa mga pagsasala. Maligaya kami pagdating sa lito ng bukid. Pirasa naman bukid din. Nanaman ko pa sa aking ama. Naman na kanya sa kanyang mga nito. Balita nga ng Panginoon, halos lang halaga, pero sa amin, yun ang lahat, marayos. Yun kasi ang pag-aari namin, ang masabi niya namin, maraming
Kakasan mo naman, di marinig. Ang nag-aaral ng anak, na namatay sa lataan. Ang aking ama, okay na kaya? Yan. Isang araw, dumating ang isang kapatas mula sa kabayanan. Sinasabing, madala daw kayo, kailangan namin umalis. Pero, sabi ko, amin ang lupang yun. Na naman ang basahin ang loob mo. Sabi, mayroong nakitang papel ng kapatas na pag-aari sa kanilang lupa. Pero sabi ko, akin ang lupang yun. Hindi ako alis. Sabi ng kapatas, basta aalis kayo. Sabi ko naman, hindi ako alis. Kahit anong gawin nyo. Dahil lang ilang araw, dumating ang kapatas. May dala-dalang mga papeles. At pinagdultulan yun sa mukha ko. Sabi ko, hindi ako alis sa lupang to. Pagbuwan, binasto na lang ako. Binasto. At hinubot sa nagdito na ako paningin, hinubot ko ang bulak mula sa